Sa pag-attend ni Kuting sa APEC Summit, first APEC Summit nga pala niya, nakatatapos lang kahapon, ay kinatagpo rin niya si President Xi Jinping. So ano ngayon ang narrative ng mga ensaymada? Di ba galit sila sa China? Eh ba't nakikipagtagpo sa presidente ng China ang pinagtatanggol yung presidente? Nakipag-usap pa sa TikTok. Ay gusto niyo nga i-ban dito ang TikTok sa Pilipinas, di ba? Kasi sabi niyo ano yan, app ng China. Ang alam ko ban din ng TikTok sa China eh. O, itong mga ensaymada talaga basta na lang makabanat. Kasi ano, parang may kumpas, parang tama talaga si Direk Daryl Yap na mga jokebox vloggers yung mga yan, di ba? Paghulog ng barya, saka tatalak. Yung isang vlogger, pag-usapan natin sa Herapan mamaya, Herapan channel po. Yung backup channel. Pag-usapan natin yung isang vlogger, lagi pagbakbakan kay Wayne Guanzo ng mga amoy putok daw. Diyos ko po, amoy kilikili daw. Ano ba yun? Yeah, pag-usapan natin mamaya sa Herapan. Pahinga lang ng konti ang Principesa. So yun nga, nakipag-meet si PBBM with the President of China sa Anemika pa. Bakit nga naman doon pa naman, Kuting? Hindi mo kung may problema ang Pilipinas at China at gusto nyong solusyonan, di ba? Well, kami ang ayaw ng giyera pero ikaw parang gusto mo. Pero nga lang, at wala kang choice, andyan ka na sa US at nandyan din naman ang President Xi, edi makipag-usap ka na rin lang naman. Eto nga yung kanilang pag-uusap at pagtatagpo. Diyos ko po, hindi ko alam, parang kayo na mag-interpret mga ate at kuya, di ba? A picture paints 1,000 words nga daw. Ano ang inyong interpretasyon sa kuhang itong picture? Bukod sa mas matangkad nga si President Xi, actually sa picture na to, hindi naman mukhang nalalayo ang height ni PBBM kay President Xi, pero matangkad po talaga yung presidente ng China. Si President Xi parang nasa likod yung kamay, right? Parang gano'n, parang ang dating, anong gusto mong sabihin? Anong kailangan mo? Right? Papalag ka? Parang gano'n kasi interpretasyon ko eh. It's just me, ha? Tapos si Kuting naman parang nagmamanikluhod baka naman po wag niyo agawin sa amin ang mga isla ng Spratlys at ang mga, baka pwede naman po kami mangisda dyan sa Ayungin Shoal or sa South China Sea. Wag niyo naman po kaming ibuli, wag niyo naman kaming i-water cannon. Baka gano'n yung sinasabi no. Actually, mga dad kuya, tapos parang yung pet pa ni dito ni Kuting parang naka-clinch, nakaganon. Parang iniipit. Well, ganyan talaga yung physique ni Kuting eh. Parang iniipit niya yung puwet niya. Parang walang puwet si Kuting. Panoorin niyo nga yung Superstore, yung type ko sa comment section. Basta Superstore. How can I type it daw? Wala yata akong dito eh. Yung Superstore na show sa US, kasing katawan ni Kuting si Mateo, yung Pinoy na cast doon sa TV show na Superstore. Parang walang puwit si Kuting, di ba? Parang urong ang puwit, urong ang buntot. Anyway, umupo po sila doon sa sofa. Again, yung sofa na parang kortina lang yung background. Wala man lang flag. Parang yung meeting ay parang biglaan, hindi planned. Ayan, makakarap natin dito makakasalubong natin sa hallway makakasalubong natin sa hallway si Xi Jinping dahil nagsama-sama naman ng mga, 'di ba, ang mga Asian countries dito sa Anemika for this meeting. Tara, kausapin natin. Yan ang ganap. So mga ensaymada vloggers, 'di ba galit kayo sa China dahil parang yan ang turo sa inyo. Ayan, nakipag-usap sa China ang presidente natin. Pero mukha pa ring yagit. Mukha pa rin kawawa. Ano kaya na pag-usapan? Ano ang ipaninikluhod ni Kuting sa presidente ng China? Sa body language pa lang parang kayang-kayang buntalin ni President Xi si Kuting eh. 'Di ba? Ito pa po yung ibang pictures Ano ito? Si Kuting nakatayo, litit pa naman ni Kuting. Actually si Kuting, sabi ko sa inyo mga 5'7", 5'8" yan siya eh. Si President BBM. Nasa ganun yung height niya. Kung sino nakaharap kung sino sa inyo na personal na nakita si Kuting, comment nyo sa comment section. Pero sa tingin ko po kasi nung nag-meet kasi kami niyan sa Malacanang nung pumunta kami nung December doon, naka high heels na ako ng 4 inches eh. Mas mataas pa siya sa akin, 5'2" ako.
So, ang height ko, syempre, mga 5'6" na noon, nung naka-heels ako. Mas mataas pa siya sa akin. Pero ang liit niya dito, well, kano ang kasama. So, mga 6 footer ang mga kano, 6 footer si Anes, si Kuting. Mga 6 footers ang mga kano. Tapos sa signing na ito, si Kuting nakatayo lang sa likod, parang gwardya. Ayun o, ano ba sabi dito sa picture? Energy Secretary Rafael Lutila, seated left, baka itong nasa unahan ni Kuting. And US Secretary of State Anthony Blinken, yung salt and pepper na pumipirma sa dulo, na nakaupo. Sign on Friday. So, Pilipino itong nasa unahan ni Kuting. Energy Secretary nga pala, Rafael Lutila. So, Secretary of Energy natin. Department of Energy. DOE. Si Kuting nasa likod laang. Diyos ko po, kinawawa pa si Kuting. Excuse me. The agreement meant to ease investments in nuclear energy in the Philippines. President Ferdinand Bongbong Marcos behind witnessed the event. So, nanonood siya sa event. Mukha lang bodyguard doon, nakatayo na tikas-tikas, nakatikas pahinga pa naman siya. Or tayong-tayo na ganyan. Pero Diyos ko po, parang gwardiya lang, ang liit pa. Eh, matangkad naman yan kahit paano sa personal, si Kuting. Nasa 5'7", 5'8" nga yung height. Tingnan nyo, di ba, the optics, hindi magandang tingnan. Presidente ka, nakatayo ka lang sa likod ng Energy Secretary mo. Kung ako sa'yo, nasa gilid ka. Nakaupo dito banda, nakaupo ka siguro dyan. Right? I don't know how they will handle this. Parang wala lang, ganun. Yung energy kineme na magkakaroon ng nuclear energy sa Pilipinas, baka mamaya gamitin pa yung mga, magpapatay dito ng ng nuclear power plant, baka gamitin pa yan na planta, hindi lang planta, baka doon gagawin yung mga nuclear bomb. At paano naman magiging ease ang pagtatayo ng mga nuclear energy sa Pilipinas? Sino naman ang mag-i-invest sa Pilipinas? Ay 60-40 nga ang usapan. Good luck kung matuloy yan. 'Di ba? Parang gatekeeper yan eh. Parang bottleneck yung 60-40 na foreign investment ruling sa Pilipinas. Sino magninegosyo na dapat bago magpatayo ng negosyo sa Pilipinas dapat may kapartner na Pinoy businessman na 60-40 60 ang hati. 40 lang ang foreign investor. Ano ang magiging share ko sa negosyong itatayo ko sa Pilipinas? 40%. So kung magtatayo ka ng baga ng sari-sari store, mga ate at kuya. Kung may gustong magtayo ng grocery store rather na lang sa Pilipinas na kano halimbawa, ang magiging ownership niya sa kanyang itatayong grocery store din sa Pilipinas ay 40% lang. Well, okay yan sa pamumuhunan, di ba? So, halimbawa, ang puhunan ay 100 million. 40 million lang ang i-invest ng foreigner. 60 million ang ipupuhunan ng kapartner na Pinoy. So, kung magtatayo ng nuclear power plant dito ang mga kano, hindi nila 100% owned. Magandang pakinggan. Kasi kung ano man ang kitain ng plantang yan, o kung ano nuclear plant na itatayo nila, lamang ang kikitain ng Pinoy. Pero hindi kikitain ng bansang Pilipinas, yung kikitain ng negosyanteng Pinoy na makaka-tie up. Ang tanong, ang Pilipinas ay magkakaroon ng government-owned corporation na magtatayo ng nuclear energy tapos makikipag-partner sa kano? Pwede. Pero sino naman ang maiengganyo yung kano? Kung mas malaki ang share ng Pinoy. Pagdating rin sa kitaan, syempre mas malaki rin ang share natin. 'Di ba? Ay okay, kung kumita pala ng 100 million din ang negosyo, 40 million lang ang mapupunta sa amin, sasabihin ng kano, ay hindi na. Good luck kung matutuloy yan. But, ayan nga, ganyan makipag-usap si PBBM sa, mukha siyang yagit. Plus yung mga pirma-pirmahang yan, mukhang malabo ring matuloy. At ang pakipag-usap sa China, sabi nga ni Sas dito, kapitbahay lang, Kuya, pertaining to PBBM, sideline meeting lang yan ha, sidelines lang, so hindi ito yung talagang actual APEC summit ha. Nasa sidelines lang, kaya talagang pang sideline ka lang PBBM. Kuya, kapitbahay lang natin ang China, sa San Francisco ka talaga pa nagpasiklab. Oo nga no, lapit lang pwede ka pumunta ng China, 3 hours yata ang biyahe, bilis-bilis lang. Doon pa nakipag-meet. At ano na pag-usapan? At sa tingin nyo, mag-a-agree ang presidente ng China kay PBBM sa kung ano man ang pag-usapan nila?
Baka mas makinig pa ang presidente ng China kay PRRD. Sa gilid-gilid, sa gedli-gedli nga lang, may sofa sa gilid, doon sila umupo at nag-usap. Ay pakikipag-usap kay PRRD. Ayan. 'Di ba? Ganyan. Ayan. Ang flag ng Philippines sa China magkadikit. At kung paano estimahin, body language pa lang talagang kung paano, 'di ba? Dito po tayo upo, mahal na presidente ng Pilipinas. Si Kuting nung nakasalubong ng presidente ng China, bakit? Anong kailangan? Nakaganon pa yung kamay. Agree ba kayo na mukhang kawawa si Kuting sa pagpunta niya sa Anemika? At agree ba kayo na parang hindi ganun kalaki ang respeto ni President Xi sa presidente ng Pilipinas kumpara kay PRRD? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.